Bawat paliparan ay nagsabing hindi, at ang salitang iyon ay halos naging hatol kamatayan para sa aming 320 kaluluwa. Gabi ng Disyembre 23, 2024, tinamaan kami ng kidlat sa gitna ng karagatan ng Pilipinas dahilan upang biglang magdilim ang buong eroplano. Natahimik ang control panel, namatay at sumindi ang backup radio, at ang bilang ng gasolina ay bumaba ng abnormal, tila ba'y sinipsip ang oras sa aming mga pakpak. Si Aino Nerin, ang punong tagapangasiwa ng mga flight attendant, ay naglakad sa gitna ng dilim at iyak ng mga bata. Nakita niya ang kapitan, si Kapitan Marcus, na namumutla at bumulong. Halos hindi na natin makita ang daan pa uwi. Nagpadala kami ng signal ng tulong, ngunit ang mga tugon ay tungkol lamang sa checklist at panganib na maisara ang runway. Hanggang sa huling sandali, isang tinig mula sa Ninoy Aquino International Airport ng Maynila ang sumagot ng may tiyak at kalmadong tono, "Tanggap. Ihahatid ko kayo pababa, maniwala kayo sa akin." Sa sandaling iyon, alam ko agad, ang isang dakilang bansa ay hindi isang bansang hindi nakakaranas ng krisis, kundi isang bansang hindi nang iiwan ng tao sa gitna ng himpapawid. Ako, si Aino Nerin, punong tagapangasiwa ng Finnair. Halos 30 taon na akong nagtatrabaho sa himpapawid, kung kaya't kung minsan ay iniisip kong nagawa ko ng paghiwalayin ang takot at kaguluhan. Nakakita na ako ng mga umiiyak. Nakakita na rin ng mga tumatawa sa tuwa dahil uuwi na sila, at nakita ko na ang katahimikan ng gabi sa eroplano na parang isang kumot na humihimas sa puso ng mga tao para makatulog sila ng mahimbing. Ngunit ang gabing iyon, ilang araw bago ang Pasko, ang katahimikan ay tila napakaganda na para bang humiram ang langit ng kapayapaan upang ilatag muna bago ito bawiin. Naglakad ako at ininspeksyon ang cabin sa parehong ritmo na ginawa ko na ng libu-libong beses. Ang mainit na ilaw sa cabin ay nagpapalambot sa mukha ng mga pasahero. Maraming bata ang nakatulog sa balikat ng kanilang mga magulang. May ilan pa ring gising dahil sa tuwa sa kanilang unang malaking paglalakbay. Ang amoy ng mainit na kape na hinaluan ng amoy ng malinis na kumot ng airline ay isang amoy na alam kong halos maiisip ko na ang kaligtasan ay may ganitong hugis. Ang mababang tunog ng makina ay patuloy na gumagana, parang tibok ng puso ng isang mabait na higante. Tumingin ako sa hilera ng bintana at nakita ang isang batang babae na nakadiin ang pisngi sa salamin at nakaturo sa labas ng kalangitan. Tinanong niya ang kanyang ina ng may malinaw na tinig, "Inay, iyon po ba ang mga bituin?" Tumawa ng mahina ang ina at hinaplos ang ulo ng bata na tila sinasabi, "Oo anak, kahit na ang labas ng bintana ay napakadilim na halos walang makita, gusto ko ang ganitong tanawin." Pinaparamdam nito na ang paglipad ay hindi lang paglilipat ng mga tao, kundi pagdadala ng maliliit na buhay upang makakita ng mga bagong pag-asa sa dulo. Maraming pamilya sa flight na ito ang nagbabalak magdiwang ng bagong taon sa Asya. May nag-uusap tungkol sa dagat at mga isla, may tungkol sa masarap na pagkain, at may nag-uusap tungkol sa mga taong madaling ngumiti. Narinig ko ang salitang Pilipinas na pumapasok sa mga pag-uusap sa tabi ng upuan. Hindi ko sinabi ang patutunguhan sa sinuman noong sandaling iyon, ngunit alam ko na sa puso ng karamihan sa mga tao ay may larawan ng mas mainit na panahon, may tawanan, at may araw na gusto nilang paniwalaan na ang mundo ay sapat pa ring mabait upang bigyan sila ng gantimpala para sa matinding pagtatrabaho sa buong taon. Naglakad ako at huminto sa gitnang hilera. Nakita ko ang isang matandang mag-asawa na mahigpit na magkahawak kamay. Maingat na tinitiklop ng babae ang kanyang scarf, na tila natatakot na ito ay makukulo. Samantala, binasa ng lalaki ang greeting card para sa bagong taon na sinulat ng kanilang apo. Binasa niya ito ng mabagal, pagkatapos ay tumingala at ngumiti sa kanyang asawa na parang may isang pangungusap na nagpaparamdam sa kanya na gusto niyang mabuhay pa hanggang bukas. Ngumiti ako sa kanila nang hindi nagsasalita dahil sa aming trabaho kung minsan ang pagkakita sa isa't isa ay ang pinakamagaling na pag-alo. Pagkatapos ng 2 hilera, may isang lalaking nasa gitna ng edad na nag-iisa. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt. Maayos na inaayos ang mga dokumento sa isang folder na parang tumatakas siya sa kalituhan ng mundo sa pamamagitan ng paggawa ng lahat na maging perpektong anggulo. Sanay ako sa ganitong uri ng tao,
Ang mga taong ayaw na malaman ng iba na sila ay nag-aalala. Tumingin siya sa labas ng bintana ng mas matagal kaysa karaniwan at bumuntong hininga na parang nakikipag-usap sa sarili niyang isip. Hindi ko siya nilapitan para magtanong dahil tinuruan ako ng karanasan na ang ilang katahimikan ay ang kanilang ligtas na espasyo at ang aming tungkulin ay pigilan na masira ang espasyong iyon ng mga hindi kinakailangang tanong. Sa galley, nakita ko ang isa sa aking mga kasamahan, si Lina, na tinitingnan ang kagamitan ng may tunay na pagiging finish na pagkadetalye. Nag-usap kami tungkol sa maliliit na bagay, tungkol sa pagkain na kakainin namin pagdating namin sa destination, at tumawa ng may kaunting tunog ayon sa etika sa eroplano. Biro kong sinabi, ang tahimik ng gabing ito, parang regalo ng Pasko. Sumimangot ang kaibigan ko at sumagot, huwag kang magsabi ng ganyan, baka maiinggit ang langit. Tumawa ako. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit may kakaibang pagkabahala sa salitang langit dahil kung minsan ang mga nagtatrabaho sa himpapawid ay may hindi maipaliwanag na instinct. Kapag masyadong tahimik ang isang bagay, madalas naming maramdaman na para kaming naglalakad sa isang napakagandang yelo na nakalimutan naming maaari itong mabasag. Kinuha ko ang tasa ng kape at humigop. Ang kaunting init ay nagpatanggal sa lamig na dala ko mula sa Helsinki. Tiningnan ko ang orasan, malalim na ang gabi. Karamihan sa mga pasahero ay natutulog na sa dilim. Ang tanging tunog sa kabin ay ang paghinga at ang pare-parehong tunog ng makina. Naglakad ako muli, sinuri ang mga seatbelt, ang mga pasilyo, ang mga emergency door, sunod-sunod na para bang isang panalangin na nagtuturo sa mga tao na ang kaligtasan ay maaaring likhain sa pamamagitan ng pagiging pare-pareho. Ngunit sa puso ko, may isang damdamin, parang anino ng ulap na dumadaan sa liwanag ng buwan. Hindi malinaw, hindi maingay, hindi nagpapagising, ngunit nagpapatingin sa akin sa labas ng bintana ng mas matagal kaysa karaniwan. Ang dilim sa labas ay napakakapal, na parang isang walang hangganang karagatan. Naalala ko ang kasabihan na gusto ng mga Pilipino na sabihin, okay lang yan, isang maikling salita na parang ngiti sa aking wika. Dati kong inisip na ang salitang ito ay para sa pag-alo sa maliliit na bagay, ngunit hindi ko alam kung bakit. Noong gabing iyon, gusto kong marinig ang okay lang yan ng malakas mula sa isang tao, kahit na ang lahat ay maayos, lahat ay normal na flight. At iyon ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa ilang gabi, ang napakagandang normalidad na nakalimutan nating tanungin ang sarili kung sa susunod na sandali ay magbago ang mundo, mahahawakan pa ba natin ang mga kamay ng isa't isa? Maingat kong ibinaba ang tasa ng kape, naglakad pabalik upang tingnan ang batang babae sa bintana. Tulog na siya, nakadiin pa rin ang pisngi sa salamin, na parang nananaginip tungkol sa mga bituin na pinaniniwalaan niyang nandoon. Tahimik akong ngumiti sa tanawin na iyon. At sa mismong sandaling iyon, may narinig akong tunog mula sa labas. Hindi ito malakas, hindi warning, kundi isang pakiramdam na tila ang hangin ay bahagyang humigpit, na parang huminto sa paghinga ang kalangitan. At naunawaan ko na ang kapayapaan na hiniram namin ay malapit ng bawiin sa isang paraan na hindi namin inaasahan at hindi na kami pinahiram ng langit ng kapayapaan na iyon. Pumutok ang puting liwanag sa labas ng bintana, na parang may nagpatong ng araw sa loob ng isang sandali. Tumigil ang lahat sa cabin, hindi dahil sa katahimikan, kundi dahil kailangan ng utak ng tao ng isang sandali upang maunawaan na hindi ito panaginip. Pagkatapos, ang isang dagundong na napakalakas, na para bang tumama ito sa buto, ay bumiyak sa katawan ng eroplano. Ang pagyanig ay nagpatalsik sa mga tasa ng salamin. Ang katawan ko ay yumukod sa puwersa, na para bang itinulak ng kamay na hindi nakikita. At pagkatapos ng tunog na iyon, lahat ng ilaw ay namatay. Nilamon kami ng dilim. Hindi dilim na parang pinatay ang ilaw sa isang silid, kundi dilim na hindi mo makita ang dulo ng iyong sariling kamay. At ang katahimikan ng isang sandali ay pinalitan ng isang tunog na hindi ko malilimutan. Ang tili ng mga bata, ang mga matatanda na tinatawag ang pangalan ng kanilang mahal sa buhay, ang mabilis na tunog ng mga seatbelt buckle na nag-uumpukan na para bang sinisikap ng mga tao na kumapit sa isang bagay upang kumpirmahin na sila ay nasa mundo pa. Inay, takot ako.
Ang matinis na boses ng batang babae ay narinig mula sa hilera ng bintana nang initian ko lang kanina. At sa dilim na iyon, ang takot ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa liwanag. Ang mga tao ay biglang tumayo. Ang mga hikbi ay hinaluan ng mga panalangin. Hindi ko hinayaang maging piraso ang puso ko dahil ang instinct ng isang nagtatrabaho sa himpapawid ay nagtulak sa akin sa halip na pagkatulala. Kinuha ko ang telepono ko, binuksan ang flashlight. Ang maliit na liwanag ay nanginginig sa aking palad, parang kandila sa malakas na hangin, ngunit iyon ang simula ng kaayusan sa karagatan ng kaguluhan. Sumigaw ako ng maikli at malinaw, tulad ng pagtuturo sa amin. Lahat, umupo, ikabit ang seatbelt, makinig sa crew. Hindi dahil sa tiwala ako na kami ay ligtas, kundi dahil alam ko na kung ang aking boses ay manginig, ang buong eroplano ay mangangatog. Bumaling ako sa kasamahan ko, si Lina, na malapit sa akin. Sinabi ko sa ilang salita, hatiin ang mga sona, bilangin ang mga hilera, tingnan ang mga pasilyo. Walang papayagan na tumayo, at tumakbo ako sa pasilyo na puno ng mga anino ng tao at mga iyak. Ang ilaw ng telepono ay sumisinag sa mukha ng mga pasahero. Nakita ko ang kamay ng matandang mag-asawa na mahigpit na nakahawak sa isa't isa, nang mas mahigpit kaysa kanina. Gumalaw ang labi ng lalaki na parang nagdarasal. Nakita ko ang isang babae na niyayakap ang kanyang sanggol, na parang gusto niyang itago ang bata sa kanyang tadyang, at nakita ko ang nag-iisang lalaking iyon na nag-aayos ng mga dokumento ng perpektong anggulo, nakaupo ng napakatahimik na hindi normal. Nakadilat ang kanyang mga mata, nakatingin sa dilim, na parabang nakikipagnegosasyon siya sa katotohanan. Hindi siya umiiyak, hindi gumagalaw, ngunit nakita ko ang kanyang kamay na bahagyang nanginginig, parang papel na tinamaan ng malamig na hangin. Yumuko ako malapit sa kanya at sinabing maikli, ligtas kayo ngayon, manatiling kalmado, mahigpit ang seatbelt. Kung minsan, hindi kailangan ng tao ang mahabang pagalo, kailangan nila ng utos na nagpaparamdam sa kanila na may isang taong kumokontrol sa sitwasyon. Nagpatuloy ako, sinuri ang pasilyo kung malinaw, pinaupo ang mga tao, sinabi sa kanila na yumuko kung kinakailangan. Narinig ko ang mabilis na paghinga sa maraming lugar na parang ang buong eroplano ay humihinga ng sabay-sabay sa takot. Samantala, nagsimulang umilaw ang ilang emergency light sa mga pasilyo, mga manipis na berdeng linya. Ang liwanag na iyon ay hindi maganda, ngunit ito ay parang isang maliit na lubid na nagsasabi sa amin na may isang sistema na hindi papatay. At alam kong kailangan kong pumunta sa lugar kung nasaan ang sagot, ang cockpit. Kumatok ako ng mas malakas kaysa karaniwan. Kapitan, Aino, bumukas ang pinto kasabay ng mabigat na paghinga mula sa loob. Ang tanawin ay nagpalamig sa akin. Ang control panel, na dapat ay puno ng ilaw at numero ay patay, parang libingan ng makina. May ilang analog na dial lamang ang bahagyang umiilaw mula sa emergency battery, magaspang na taas, bilis at direksyon. Ang mukha ni Kapitan Marcos ay namutla na halos maging isa sa dilim. Ang kanyang sentido ay puno ng pawis kahit na malamig ang hangin. Nagsalita siya ng may mababang boses na sinisikap niyang hindi manginig. Maraming electronic system ang hindi tumutugon. Ang pangunahing sistema ay tila naputol. Ang co-pilot ay sumusubok na pindutin ang mga switch, sinusuri ang mga circuit, na parang sinusubukan na gisingin ang isang walang malay sa pamamagitan ng banayad na paghila, ngunit ang makina ay hindi madaling magising. Bumaling siya at nagsalita ng mabilis. Ang bilang ng gasolina ay nagbabago ng abnormal, maaaring may tagas. Hindi pa nakumpirma, ngunit hindi ko gusto ito. Ang salitang tagas, sa gitna ng kalangitan, sa gabi, sa itaas ng karagatan, ay hindi lamang isang teknikal na salita. Ito ay ang oras na umaagos sa amin. Lumunok ako, pilit na ginagawang kalmado ang aking boses. Maraming bata sa cabin. Nagpapanik na ang mga tao. Papaupuin ko ang lahat ng tahimik, ngunit kailangan naming sabihin sa kanila ang isang bagay. Tumango ang kapitan. Kinuha niya ang microphone, sumubok na magbigay ng anunsyo sa pamamagitan ng emergency system, pagkatapos ay humawak sa radyo na parang humahawak sa huling lubid. Kung buhay pa ang emergency radio, baka may makarinig sa atin. Nakita ko ang kamay niya,
na bahagyang nanginginig bago pindutin ang button. Hindi nanginginig dahil hindi siya mahusay, kundi nanginginig dahil alam niya na ang unang salita na lalabas ay ang pangungusap na magtatakda ng kapalaran ng 320 buhay. Tumayo ako sa likod niya sa dilim na iyon at agad na naunawaan, ang katapangan ay hindi kawalan ng takot. Ang katapangan ay ang pagtanggap na may takot, ngunit patuloy na ginagawa ang tungkulin ng tama. At sa sandaling iyon, wala kaming karapatan na hayaang manalo ang takot. Mayroon lamang kaming isang karapatan, kumatok sa mundo gamit ang signal ng Mayday at umasa na may isang tao na hindi sasagutin kami ng salitang checklist, kundi ng salitang, "Sige, tatanggapin namin kayo." Pindutin muli ng kapitan ang microphone button. Ang static na tunog ng mga radio wave ay parang hininga ng mundo na hindi pa tumutugon. Tahimik ang lahat sa cockpit, sapat na upang marinig ang sarili naming dugo na dumadaloy. Nagpadala ang kapitan ng kahilingan sa pinakamalinaw na salita na maaari niya, sinasabi ang status. Patay ang pangunahing sistema, abnormal ang gasolina at ang pangangailangan na bumaba agad. Mahigpit kong hinawakan ang gilid ng upuan, hindi dahil sa pagyanig, kundi dahil alam ko na kung ang tugon ay hindi muli, ang takot sa cabin ay hindi lang magiging iyak, ito ay magiging pagkasira. Pagkatapos, ang tugon ay tumunog sa speaker. Boses ito ng isang lalaki, malamig, magalang, at malayo. Naitala ang sitwasyon, ngunit masama ang panahon, mababa ang visibility. Ang procedure para sa pagtanggap ng eroplano na may sira na pangunahing sistema ay wala sa checklist. At kung may mangyari sa runway, may panganib na maisara ang paliparan, mangyaring magpatuloy sa paliparan na mas handa. Ang mahabang pangungusap na iyon ay parang isang pintuan ng bakal na dahan-dahang nagsara sa aming mukha nang hindi sumisigaw. Nakita ko ang panga ng kapitan na naghihigpit. Sinubukan niyang makipagtalo gamit ang rason ng tao, hindi ng checklist. May emergency patient kami. Hindi kami makakapaghintay. Maaaring may tagas sa gasolina, hinihiling na lumapag agad. Ngunit ang parehong boses ay sumagot na parang nagbabasa mula sa papel. Paumanhin, hindi namin kayo matatanggap. At ang katahimikan ay bumalik ng mas mabigat ng maraming beses. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang ibig sabihin ng pagiging pinabayaan ng walang lupa na aalalay. Hindi ito pagmumura, hindi ito pagtataboy, kundi ang paggamit ng ibang partido sa salitang kaligtasan ng sistema upang takpan ang buhay ng ibang tao at sinasabing tama ang ginagawa nila. Bumaling sa akin ang kapitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Pinili nila ang panganib sa paliparan sa halip na 320 buhay. Gusto kong sumagot, gusto kong sabihin na dapat ay mas maawain ang mundo, ngunit tumango lamang ako dahil ang katotohanan ay wala kaming oras makipagtalo sa mundo. Lumabas ako papunta sa cabin muli dahil ang aking tungkulin ay pigilan na lamunin ng takot ang buong eroplano. Madilim pa rin sa labas. Ngunit ang berdeng emergency light sa sahig ay nagpapakita ng mas malinaw na anino ng tao. Maraming pasahero ang tumingala agad nang dumaan ako. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong ng walang salita, ano ang nangyayari? Yumuko ako at kinausap ang ina na mahigpit na niyayakap ang kanyang anak. Umupo po kayo. Mahigpit ang seatbelt. Naghahanap kami ng lugar na mapapaglapagan. Sinabi ko ang totoo. Ngunit pumili ako ng mga salita na parang naglalagay ng kumot, hindi tinatago ang katotohanan hanggang sa maging kasinungalingan at hindi binubuksan ang katotohanan hanggang sa maging kutsilyo. Nagpatuloy ako sa paglalakad, inaalalayan ng mga taong sumusubok tumayo upang umupo muli. At sa sandaling iyon, tumakbo sa akin ang kasamahan ko. Nanginginig ang kanyang boses. Aino, may pasahero na bumagsak, diabetic siya. Ang kagamitan niya ay tila tumigil sa pagtatrabaho. Ang salitang diabetic ay nagpatigil sa puso ko dahil alam kong kapag nasira ang electronic equipment, hindi lang ito nangangahulugan ng abala, kundi nangangahulugan ito ng buhay. Tumakbo kami sa gitna ng kabin. Nakita namin ang lalaking nasa gitna ng edad na nakasandal sa upuan, namumutla at puno ng pawis. Ang kanyang asawa sa tabi niya ay mahigpit na hawak ang kanyang kamay hanggang sa pumuti ang kanyang mga buto. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang asawa ng paulit-ulit.
na para bang natatakot na kung titigil siya sa pagtawag, tuluyan na itong mawawala. Lumuhod ako, binuksan ang emergency first aid kit, kinuha ang glucose gel, pinisil ito at idinikit sa labi niya at nagsalita malapit sa kanyang tainga. Naririnig mo ba ako? Kung naririnig mo, igalaw mo ang daliri mo. Ang sandali nang bahagyang kumatok ang kanyang hintuturo, halos umiyak ako dahil iyon ay isang signal na mayroon pa kaming kaunting oras. Ngunit ang kaunting oras sa sitwasyong ito ay ang pinakamapanganib na salita. Sinabi ko sa kasamahan ko na orasan ang kanyang tugon, tingnan ang paghinga, tingnan ang kulay ng balat, at bumaling sa kanyang asawa. Nandito pa siya sa atin, ma'am. Ihahatid namin siya pababa ng pinakamabilis. Sinabi ko ang salitang pinakamabilis ng may bigat, kahit na alam ko sa puso ko na ang bilis namin ay ninakaw ng salitang hindi matatanggap mula sa radio station kanina. Ang mga pasahero sa paligid ay nagsimulang manginig. May nagtanong ng malakas, bagsak na ba tayo? May mga bata na nagsimulang umiyak muli. Tumayo ako sa pasilyo, nagpapakita sa lahat at nagsalita ng may mas matinding puwersa kaysa karaniwan. Makinig kayo sa akin. Ngayon, kailangan nating magtulungan sa isang bagay. Umupo, ikabit ang seatbelt at sundin ang crew. Bawat segundo na kayo ay nananatiling tahimik ay isang segundo na idinagdag sa ating kaligtasan. Nakita ko ang ilan na tumango, na parang nakahawak na sila sa isang pakpat. May ilan pa ring lumuluha, ngunit ang aking boses ay nagbigay ng hugis sa takot at pinilit itong umupo sandali. Pagkatapos, tumunog ang anunsyo ng kapitan sa pamamagitan ng emergency system. Sinabi niya ng diretso na mayroon kaming problema dahil sa kidlat at humihingi kami ng emergency landing. Humingi siya na manatiling kalmado ang lahat. Ang salitang kalmado ay tila isang utos na lampas sa katotohanan sa ganitong gabi, ngunit alam ko na kailangan ito dahil ang katahimikan ay ang huling gasolina na hindi tumagas. Bumalik ako sa cockpit muli. Ang kapitan ay nag-iikot sa radio frequency gamit ang kamay na nanginginig pa. Sinabi niya sa co-pilot ng maikli, 100 na lang ang natitira. Tawagan ang Pilipinas. Narinig ko ang pangalan ng bansang iyon at ang puso ko ay tumalon. Ang larawan ng salitang kaya natin yan na inisip ko kanina ay biglang lumitaw. Pinindot ng kapitan ang transmit button gamit ang boses na tila ipinagkakatiwala ang buong buhay sa kabilang linya. Naiya, Manila. Ito ang Finnair, Flight A71. Humihingi ng emergency landing. Sira ang pangunahing sistema. Abnormal ang gasolina. May emergency patient. Tumunog muli ang speaker. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo na napakatagal na para bang 3 taon. At pagkatapos, isang tinig ang tumunog, malinaw, kalmado, at mas mabigat kaysa sa lahat ng dilim. A71, tanggap. Tatanggapin namin kayo. Ihahatid namin kayo pababa. At sa sandaling iyon, alam ko na ang gabing ito ay hindi magtatapos sa salitang checklist, kundi magtatapos sa salitang tao. Ang boses na tatanggapin namin kayo mula sa kabilang frequency ay hindi nagpatanggal sa problema, ngunit nagpatanggal ito sa kawalan ng pag-asa. At sa cockpit na iyon, ang pag-asa ay hindi pag-alo. Ito ay isang kasangkapan na nagpapatibay sa kamay ng tao upang hindi ito bumitiw sa control column. Agad na nagsalita ang air traffic controller ng Pilipinas gamit ang boses na kalmado na parang isang taong nakatayo sa gitna ng bagyo at alam niyang kailangan siyang maging poste. Hingi ng data na gumagana pa ngayon. Mabilis na sumagot ang kapitan na parang isang taong naghihintay na tanungin ng tamang tanong. Taas, bilis, at ilang pangunahing gauge lamang, sir. Hindi tumutugon ang pangunahing navigation. Walang gyro. Tumahimik ang kabilang linya sa loob lamang ng isang sandali bago sumagot ng matatag. Naiintindihan. Gagawin natin ito ng walang nav. Kami ang magiging mata at tenga ninyo. Sundin ninyo ang utos ng paunti-unti. Huwag magmadali. Huwag lumaktaw. Tumayo ako sa sulok ng cockpit. Nakita ang panga ng kapitan na naghihigpit ng buong oras na bahagyang lumuwag na parang pinayagan ang kanyang katawan na huminga. Nagpatuloy ang opisyal ng Pilipinas. Inaayos namin ang shortcut route ngayon. Limitado kayo sa gasolina, tama? Agad na sumagot ang co-pilot. Opo, may posibilidad ng tagas. Wala na kaming gaanong oras. Hindi nagtanong muli ang boses sa kabilang linya,
Hindi nagreklamo, hindi humingi ng mga dokumento, sumagot lamang siya, tanggap. At narinig ko ang mahihinang click sa kabilang frequency. Tunog ng keyboard, tunog ng mga taong mabilis na nagsasalita sa Filipino. Tunog na parang ang isang silid ay nagigising sa buong sistema, hindi upang ayusin ang mga dokumento, kundi upang ayusin ang mga buhay. Wala pang 2 minuto ang lumipas, bumalik ang kabilang linya. Binuksan na namin ang special channel, naayos na namin ang koordinasyon sa lahat ng ahensya. Makakakuha kayo ng direktang ruta, mababawasan ng mga 10 minuto. Nagulat ang kapitan na parang hindi makapaniwala. Binuksan ang special channel, ngayon na. Oo, ngayon na, sumagot siya ng maikli at idinagdag gamit ang boses na hindi dramatic ngunit mabigat. Inutusan namin ang ibang flight na maghintay sa mas mataas na altitude. Huwag kayong mag-alala tungkol sa trapiko. Cleared namin ang kalangitan para sa inyo. Ang salitang cleared ang kalangitan ay nagpatindig ng balahibo ko dahil hindi lang ito salita. Ito ay paglilipat ng buhay ng ibang tao upang magbigay ng espasyo para sa aming buhay na makapasok. Mahigpit na tumango ang kapitan. Salamat sir, susundin namin kayo. Pagkatapos, nagsimula ang opisyal ng Pilipinas na gawin ang isang bagay na hindi ko inakala na maririnig ko sa labas ng training room. Sa loob ng 30 segundo, simulan ang pagliko pakanan. Bibilangin ko ang oras para sa inyo. Mahigpit na hinawakan ng kapitan ang control column. Ang kanyang kamay ay may mga ugat na umbok na parang mga lubid na sumusuporta sa bigat ng buong eroplano. Simulan ang pagliko ngayon. Sinabi ng boses sa kabilang linya, kasabay ng pagsisimula ng pagbilang. 1, 2, 3. Ang pagbilang na iyon ay hindi ritual, ngunit ito ay compass kapalit ng gyro dahil kapag nasira ang instrumento ng direksyon, ang tanging natitirang paraan ay ang gamitin ng oras sa halip na anggulo ng pagliko sa pare-parehong bilis ayon sa segundo. 10, 11, 12. Sinunod ng kapitan ang pagliko at agad na sinabi ng kabilang linya. Magaling! Ngayon, bahagyang tilt sa kaliwa. Ayusin pa kanan, 2 degrees. Ang co-pilot ay hindi sinasadyang nagtanong ng tanong na iniisip ko rin. 2 degrees ng walang gyro, paano namin gagawin? Hindi na inis ang opisyal ng Pilipinas. Nagpaliwanag siya na parang nakikipag-usap sa isang taong nanginginig ang kamay. Makita ba ninyo ang bilis? Opo, Kung gayon, gamitin ang pakiramdam. Itulak ang control column pakanan gamit ang isang kurot lang ng daliri. I-hold ng 3 segundo. Pagkatapos ay bumalik sa gitna. Maingat na sinunod ng kapitan na parang nagsasagawa ng operasyon sa gitna ng hangin. Ang 3 segundo na hinawakan niya ay parang tumagal ng 1 minuto. Pagkatapos, bumalik ang boses sa kabilang linya. Tama, nasa linya na kayo ngayon. Lumunok ako. Wala sa loob kong naisip na ang tao ay naglilipat ng radar at numero sa mga finger width push at segundo dahil sa sitwasyong ito, ang precision ay hindi lang tungkol sa makina. Ang precision ay ang kakayahan ng isang tao na gawin itong totoo para sa ibang tao. Samantala, ang masamang balita ay hindi naghihintay. Tumunog ang low fuel warning light. Agad na nagulat ang co-pilot. Mabilis na bumababa ang gasolina, sir. Malapit nang maubos ang kaliwang tank. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan bago sumagot ang opisyal ng Pilipinas. May mga 20 minuto pa bago makarating sa paliparan. Pabibilisin namin ang procedure hanggat maaari. Maghanda na bumaba ayon sa aking utos. Inutusan niya na simulan ang pagbaba sa malinaw na rate, nagsasalita ng paunti-unti upang hindi maligaw ang aming utak. Bumaba ng 1,000 talampakan bawat minuto hanggang sa itinakdang altitude. I-hold ang level, hintayin ang utos. Ang lahat ay nasa ritmo, na parang may naglagay ng metronome sa gitna ng takot. Pagkatapos, sinabi niya ang isang pangungusap na nagpainit sa aking puso kung kinakailangan, mayroon kaming mga military aircraft na handang sumuporta. Ano man ang mangyari, hindi namin kayo iiwan. Ang salitang hindi iiwan ay hindi isang magandang salita noong gabing iyon. Ito ay garantiya na ang taong nasa kabilang linya ay hindi lang nagsasalita para aliwin kami. Handa siyang tanggapin ang panganib kasama namin.
Nang pumasok kami sa ulap, nagsimulang lumitaw ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, parang ang mga bituin ay bumalik upang hanapin ang batang babae na iyon muli. At nagtanong ang kabilang linya, "Nakikita ba ninyo ang mga ilaw ng runway?" Sumagot ang kapitan gamit ang boses na parang isang taong nakita ang daan pa uwi. "Nakikita ko, sir." Magaling. Binuksan namin ang lahat ng ilaw. Inihanda namin ang ground team. Kumpleto na ang mga fire truck, ambulance, doktor, interpreter at volunteer. Sumilip ako sa bintana. Nakita ang mga ilaw na nakahanay sa isang mahabang linya at sa malayo, maraming kumikislap na pulang ilaw na parang maraming puso ang tumitibok ng sabay-sabay upang hintayin kami. At pagkatapos, lumitaw ang problema sa gulong. Hindi tumutugon ang landing gear status indicator, ulat ng kapitan. Hindi ma-confirm ang status ng gulong. Agad na sumagot ang kabilang linya, gawin ang low pass sa ibabaw ng runway. Hayaan naming tingnan ng ground team ng personal. Lumipad ang eroplano nang mababa sa ibabaw ng mga ilaw. Nakita namin ang maliliit na anino ng mga tao sa ibaba na nakatingala, na parang ang buong paliparan ay nakatingala upang tanggapin kami. At dumating ang tugon. Ang gitnang gulong ay kumpleto, ngunit ang gulong sa harap ay maaaring hindi ganap na lock, maghanda para sa matinding impact. Narinig ko ang hininga ng kapitan na lumabas sa unang pagkakataon sa loob ng 1 oras. Tumugon siya, "Tanggap," at nag-utos ang kabilang linya, maglalatag kami ng foam sa runway upang mabawasan ang apoy mula sa friction. 2 minuto na lang para lumapag. 2 minuto. Ang salita na nagpalit sa buong mundo sa isang runway lamang. Naalala ko ang mga pasahero sa cabin, ang diabetic patient, ang bata na nagtanong tungkol sa mga bituin. At alam ko na ang huling minuto na ito ay hindi test ng eroplano, kundi test ng mga taong pumili na maging responsable sa isa't isa. Ang boses sa kabilang linya ay tumunog ng malinaw, "A7 Aman, pinapayagan kayong lumapag. Huling 30 segundo. Sundin ang mga ilaw, sundin ninyo ako, at ihatid ninyo silang lahat pa uwi." Ang huling 30 segundo ay ang sandali kung saan nawala ang lahat ng tunog sa mundo. Ang tanging natira ay ang mga ilaw ng runway na lumalapit na parang gintong sinulid at ang boses ng opisyal ng Pilipinas na napakatahimik na parang ang katahimikan na iyon ay maaaring humawak sa aming kamay. "Huwag ipulap. Sundin ang glide slope." Sumagot ang kapitan ng maikli, "Tanggap." Hindi ko alam kung gaano kasakit ang kanyang kamay mula sa pagpilit sa control column sa buong gabi, ngunit nakita ko ang mga ugat na umbok na parang siya talaga ang nagbubuhat sa bigat ng buong eroplano. Sa ilalim ng kalangitan, hindi na kami eroplano. Kami ay ang nag-iisang tanong ng gabing ito. Maaari bang talikuran ng tao ang tao? At pumutok ang gulong. Napakalakas ng tunog na naramdaman ko na ang aking buto ay nanginginig sa impact. Bahagyang bumagsak ang aking katawan na para bang pinindot ng kamay ng isang higante. Sa susunod na sandali, ang tunog ng pagpunit ng metal ay tumunog, sinundan ng mahabang pagyanig na parang kinakayod kami ng mundo sa lupa. Ang gulong sa harap na hindi ganap na locked ay sumuko. Ito ay nasira tulad ng kinatakutan ng lahat. Yumuko ang ulo ng eroplano. Ang katawan ay kumaskas sa runway. Ang mga spark ng apoy ay lumitaw sa isang linya at pagkatapos, umapoy talaga. Ang kulay kahel ay tumama sa dilim, parang emosyon na nakawala mula sa hawla. Ang tili mula sa kabin ay parang alon. Narinig ko ito kahit na nasa cockpit ako. Ang boses ng mga bata, ang boses ng mga matatanda, ang mga panalangin na nabasag sa mga piraso. Ngunit sa kaguluhan na iyon, nakita ko ang isang bagay na hindi magulo. Ang puting foam na inilatag sa runway ay naging isang makapal at malambot na karpet na sumisipsip ng init ng friction para sa amin. Ang apoy na sumusubok na umakyat sa mga pakpak ay parang pinindot pababa ng kamay na hindi nakikita, paunti-unti. Umapoy pa rin, ngunit hindi sumabog, hindi kumalat, tulad ng bangungot na nakita namin sa mga drill video. Mataas pa rin ang bilis namin. Ang katawan ay nanginginig, parang nasugatan na hayop na hindi pa tumitigil ang pagdurugo. Nakita ko ang dulo ng runway na dahan-dahang lumapit, sapat na malapit upang makita ang bakod at ang damuhan sa labas ng malinaw. Kung magpapatuloy ang pag-slide, iba ang magiging katapusan ng lahat.
At biglang, nyanig ng malakas ang eroplano ng isang beses na parang may humila pabalik mula sa bingit. At sa wakas, huminto ito. Huminto ito bago ang dulo ng runway, wala pang 100 metro. Hindi ko sinasadyang pinakawala ng hininga ko na matagal kong hawak, parang isang taong pinayagan lang na mabuhay muli. Ngunit bago ako makaramdam ng tuwa, tumunog ang boses ng opisyal ng Pilipinas. Tumigil na kayo, papalapit na ang ground team. At sa labas ng bintana, nakita ko ang mga kumikislap na pulang ilaw na lumalapit sa isang convoy. Hindi ito pagtakbo ng wala sa sarili, kundi paglapit ng may kalkulasyon. Ang mga fire truck ng Pilipinas ay lumapit sa isang ligtas na anggulo. Ang apoy ay huminto sa isang posisyon na parang inayos na ng libu-libong beses. At agad silang nag-spray ng cooling agent at foam solution sa pinagmulan ng apoy. Ang natitirang apoy ay pinindot pababa na parang tinakpan ang bibig nito. Naramdaman ko ang lamig kahit na mainit pa ako mula sa friction. Dahil naunawaan ko na ang mga taong ito ay hindi nagsimulang tumakbo nang huminto ang eroplano. Nagsimula silang mag-isip bago pa man dumampi ang eroplano sa lupa. Inisip nila ang stop point, ang direksyon ng apoy, ang anggulo ng pakpak. Inisip nila kung saan kami magsaslide at inayos nila ang kanilang mga puwersa upang makalapit sa loob ng isang hininga. Hindi ito reckless bravery, kundi professional bravery na naglagay ng kanilang sariling buhay sa ilalim ng salitang tungkulin. Bumaling sa akin ang kapitan, namumula ang mga mata, ngunit kinokontrol pa rin ang kanyang boses. Sa kabin, mag-utos na mag-evacuate. Tumango ako at tumakbo palabas nang hindi hinahayaang humabol ang takot. Ang pasilyo sa eroplano ay bahagyang nanginginig. Ang malabong amoy ng sunog ay umuugoy. Ang ilang pasahero ay umiiyak. Ang ilan ay sumisigaw ng pangalan ng kanilang mahal sa buhay, ang ilan ay matigas na parang bato. Tumayo ako sa gitna ng pasilyo, ginamit ang pinakamalakas, ngunit pinakamalinaw na boses. Makinig kayo sa akin. Mag-evacuate na tayo ngayon. Huwag kumuha ng bagahe. Magkahawak kamay sa isang linya. Sundin ang crew. Ang aking crew ay kumalat sa mga emergency door. Agad na bumukas ang slide. Ang hangin ng gabi ay humampas, napakalamig, na parang hinuhugasan ng mundo ang aming mukha upang magising kami. At nakita ko sila. Ang mga rescue worker ng Pilipinas ay nakatayo sa ilalim ng slide, nakabuka ang mga braso, handang tanggapin ang mga katawan na dumadaloy pababa mula sa takot patungo sa totoong lupa. Ang unang tao na bumaba ay tinanggap ng matatag. Ang pangalawa, ang pangatlo, walang sinuman ang pinayagang mahulog ng walang kamay na sumuporta. Ang isang matandang babaeng pasahero ay nakatayo, nanginginig sa harap ng pinto. Tiningnan niya ang slide na parang nakatingin sa bangin. Hindi ko kaya, sabi niya habang lumuluha. Mabilis na umakyat ang isang opisyal ng Pilipinas, ngunit hindi siya bastos, hindi siya sumigaw. Inabot niya ang kanyang kamay na parang nag-aalok ng dignidad, hindi lang puwersa. Okay lang po, sasamahan ko po kayo. Inalayan niya ito na umupo at nag-slide ng magkasama, na parang kamag-anak, hindi estranghero. Pagdating sa lupa, niyakap ng matandang babae ang opisyal at umiyak ng buong katawan. Hinaplos lamang ng opisyal ang kanyang likod ng marahan na parang inaalalayan ang kanyang sariling ina. Halos umiyak ako nang makita iyon, ngunit kailangan ko pa ring magtrabaho. Ininspeksyon ko ang mga hilera ng paisa-isa, binuksan ang mga banyo, sinuri sa ilalim ng mga kumot, sinuri ang bawat sulok upang tiyakin na walang sinuman ang naiwan sa dilim, tulad ng ginawa ng ilang lugar sa amin. At naisip ko ang diabetic patient. Tumakbo ako sa lugar na iyon. Nakita ko ang emergency medical team ng Pilipinas na dumating na, nakakagulat sa bilis. Sinuri nila ang kanyang vital signs, binuhat ang pasyente sa stretcher, tinitiyak na matatag ang mga line, at bumaling sa kanyang asawa gamit ang boses na maaaring magpatahimik sa buong mundo. Kasama po namin kayo. May ospital na malapit, 5 minuto lang. Tutulungan namin siya. Umiyak ang asawa, tumango, at inalayan siyang maglakad na parang may nagtanggal ng kalahati ng mabigat na mundo sa kanyang balikat. Nang matapos akong mag-inspeksyon at lumabas sa huling pinto, tumingin ako pabalik sa cabin na naging impyerno. Ilang minuto lang ang nakalipas. Wala na ito ngayon. Wala na dahil nakalabas ang lahat.
Nag-slide ako pababa bilang huling tao. Ang aking paa ay dumampi sa malamig na asphalt. At sa sandaling iyon, ang aking mga binti ay tila nawalan ng lakas agad. Bumagsak ako sa aking mga tuhod, hindi dahil sa sakit, kundi dahil tinanggap lang ng aking utak ang katotohanan. Buhay pa kami. Lahat ng 320 katao ay nakatayo sa lupa ng Pilipinas. Sa gitna ng mga kumikislap na pulang ilaw, tunog ng pagtakbo, komunikasyon, at mga mata ng mga estranghero na nakatingin sa amin na parang sinasabi, "Nakarating na kayo, nandito na kayo." Nanatili ako sa malamig na asphalt sa loob ng ilang sandali hanggang sa naramdaman ko ang kamay ng isang tao na dumampi ng marahan sa aking balikat na parang natatakot na baka lalo akong masira. Ang mga kamay na iyon ay naglagay ng makapal na kumot sa akin at ang boses ng isang babae ay nagsalita sa malinaw na Ingles na may Filipino accent. "Okay po ba kayo, ma'am? Ligtas na po kayo ngayon. Nandito po kayo sa Pilipinas." Ang pangungusap na iyon ay parang may puwersa na umaagos pabalik sa aking lalamunan. Tumango ako, ngunit hindi ako makapagsalita. Kusa na lang umagos ang mga luha dahil sa gabing ginawa kaming pakiramdam ng buong mundo na kami ay panganib, ginawa kaming pakiramdam ng bansang ito na kami ay mga tao na kailangang ibalik sa lupa bago ang lahat. Ang paligid ko ay puno ng tunog ng komunikasyon sa radyo, tunog ng mga tumatakbong sapatos, tunog ng mga pinto ng sasakyan na bumubukas at nagsasara, ngunit walang tunog ng pagsigaw, walang tunog ng pagtatalo. Nagtatrabaho ang lahat na parang mga gear na dinisenyo para sa ganitong uri ng sitwasyon, at napansin ko lang na sa gitna ng pulang ilaw ng mga fire truck, may ilang grupo ng opisyal na may hawak na mga karatula sa Ingles at iba pang wika na nakatayo sa isang linya. Hindi sila naka-uniforme ng bombero o mediko, kundi mga taong naka-reflective vest na may salitang volunteer at interpreter. May mga bata at nasa gitna ng edad na parang isang team na tinawag kahit na 4:00 ng umaga na, ngunit walang sinuman ang nagpakita ng inis. Nakatayo ang lahat na parang handang kunin ang pagod ng ibang tao at ilagay sa kanilang sariling balikat. Dinala kami sa bus ng paisa-isa. Lumingon ako at tiningnan ang eroplano na nakahiga ng tahimik sa runway, may mga bakas ng puting foam na parang niebe at bahagyang mainit na singaw na umaakyat, parang labi ng kamatayan na napigilan sa tamang oras. Ang mga fire truck ay nag-i-spray pa rin ng cooling water sa isang ritmo. Alam kong ang tapos ay hindi ang salita na maaring gamitin sa isang paliparan, ngunit para sa aming mga pasahero, nalampasan namin ang pinakamapanganib na linya. Sa bus, maraming pasahero ang tahimik na nagyakapan, ang ilan ay nanginginig pa, ang ilan ay natutulog kahit na may luha pa sa pisngi. Ang parehong batang babae na tumitingin sa mga bituin sa tabi ng bintana ay nakaupo, mahigpit na niyayakap ang kanyang maliit na teddy bear. Binigay ito sa kanya ng isang tao sa lupa ng paliparan. At nakita ko ang kamay ng kanyang ina na nanginginig pa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng bumalik sa kulay ng buhay na parang ang maliit na init na iyon ay nagsisilbing paliwanag sa lahat. "Nakaligtas ka na." Ang bus ay pumasok sa passenger building at nagulat ako muli dahil ang buong paliparan ay maliwanag na parang araw. Ang mga ilaw sa gusali ay hindi binuksan ng pormalidad, ngunit binuksan ito na parang nagtatrabaho. Maraming counter ang may mga opisyal na nakatalaga. Ang mga mahabang mesa ay inayos sa isang linya, may tubig, snacks, karagdagang kumot at mga kit ng personal na gamit na parang mga pangangailangan na dapat makuha ng mga naglalakbay ng hindi humihingi. Naaamoy ko ang mainit na tsaa na umaakyat. Isang Pilipino ang nag-abot ng mainit na baso sa isang matandang babaeng pasahero at nagsalita, "Dahan-dahan po sa paghigop, ma'am. Hindi ito utos. Ito ay parang mga salita na ginagamit ng mga miyembro ng pamilya sa isa't isa sa mahabang gabi na kailangan nilang lampasan ng magkasama." Nang pumasok kami sa isang sulok, nakita ko ang emergency medical area na inayos sa isang lugar. Ang mga folding bed ay nakahanay. Mabilis, ngunit detalyadong sinuri ng mga doktor at nurse ang bawat tao. Ang tunog ng heart monitor ay tumutunog sa isang ritmo na parang isa pang metronome na nagpabalik sa mga taong may irregular heartbeat sa tamang lugar. At ang bagay na nagpatigil sa akin ay nang lumapit sa akin ang isang opisyal ng Pilipinas at nagsalita ng magalang.
Ang lahat ng crew ay mga pasahero rin po, ma'am. Mangyaring magpa-check up muna kayo. Halos hindi ko sinasadyang makipagtalo dahil sa isip ko ay may instinct ang crew na unahin ng mga pasahero, ngunit ang kanyang boses ay malambot at matatag ng sabay-sabay na parang isang taong nakikita ang halaga ng tungkulin, ngunit hindi pinapayagan ang tungkulin na lamunin ng tao. Kami na po ang bahala sa mga pasahero. Magpahinga muna kayo, ma'am. Tumayo ako ng naguguluhan na parang pinipilit na tanggapin na tao rin ako na maaaring masaktan. Ginagamot ng doktor ang sugat ko sa kamay, pinunasan ang mga galos sa tuhod ko at nagtanong, "Nahihilo po ba kayo? Madali po ba kayong huminga?" Ang bawat tanong ay parang nagpapatunay. Hindi lang kayo empleyado, kayo ay tao. Tumingin ako sa kabilang panig, nakita ang diabetic patient na nakasandal sa kama, may IV line at buong system ng pag-aalaga. Mahigpit siyang humahawak sa kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag ng malinaw. Umiyak ang kanyang asawa sa akin. Mabilis silang tumulong, ma'am. Parang nag-practice na sila. Oo, ito ang naramdaman ko mula pa sa runway. Ang lahat ay parang na-practice na hanggang sa maging natural, ngunit ang naturalness na iyon ay hindi nagpalamig dito. Sa halip, ginawa itong mainit dahil nabawasan nito ang kalituhan, nabawasan nito ang tindi ng takot. At pagkatapos, tumunog ang anunsyo sa Ingles at Filipino na nag-uulat na nag-ayos na sila ng hotel para sa lahat ng pasahero, libre para sa isang gabi, kasama ang pagkain at mga pangangailangan, at mag-aayos ng mga susunod na flight sa susunod na araw. Maraming pasahero ang nakanganga. Ako rin ay parang tinanong ng tanong na hindi madalas itanong ng mundo. Ang paliparan ba ang magbabayad para sa amin? Naglakad ako at nagtanong sa isang opisyal na malapit sa akin ng maingat. Sino po ang magbabayad sa lahat ng gastusin? Ngumiti siya ng bahagya, tulad ng ngiti ng isang Pilipino na parang sinasabi, "Huwag ninyo po munang itanong ang tungkol dito. Ang pera po pag-uusapan natin mamaya. Ngayon, kailangan ninyong magpahinga. Hayaan muna natin na matulog ang lahat." Ang salitang kailangan muna ng tao na magpahinga ay nagpaalala sa akin ng ibang bansa na tumanggi sa amin gamit ang salitang panganib at regulasyon bilang panangga. Hindi ko kinamumuhian ang mga rules, ngunit kinamumuhian ko ang araw na ginagamit ang mga rules bilang dahilan upang iwasan ang responsibilidad sa buhay ng tao. At sa parehong gabi, pinili ng bansang ito na unahin ang buhay bago isipin ang ibang bagay. Hindi dahil hindi nila alam ang halaga, kundi dahil alam nila na ang buhay ay walang presyo na maaaring makipagtawaran. Nakita ko ang kapitan sa hallway. Nakatayo siya, nakatingin sa labas ng salamin. Nakita niya ang mga ilaw ng paliparan na maliwanag pa rin kahit na madaling araw na. Tumayo ako sa tabi niya ng tahimik bago nagtanong ng mahina. "Okay po ba kayo, kapitan?" Ngumiti ang kapitan, na parang pagod na wala na siyang lakas pang ngumiti. Halos buong buhay ko na akong lumilipad, ngunit hindi ko pa nakita ang isang bansa na nagtatrabaho na parang isang katawan lamang tulad nito. Tumango ako, dahil pareho ang nararamdaman ko. Hindi lang ito tungkol sa mahusay na paliparan, kundi tungkol sa isang sistema na konektado ng isang puso. At nang umaga, nang umalis kami sa hotel para mag-agahan, nakita ko ang 320 pasahero na nagsisimulang tumawa muli. Ang batang iyon ay mahigpit na niyayakap ang kanyang bear at kumakain ng kanin na parang walang nangyari, na parang ang katawan ng bata ay nag-iimbak ng katotohanan sa isang simpleng paraan, buhay pa ako. At alam ko noon na hindi lang kami nakaligtas sa landing. Nakaligtas kami dahil may mga taong ginawang totoo ang salitang walang iwanan sa buong bansa, hindi isang magandang salita sa anumang checklist. Kinabukasan, pagdating ng hapon, nakatayo kami sa departure hall. Kumpleto ang lahat ng 320 katao, parang isang milagro na maaaring hawakan. Ngunit ang bagay na nagpatigil sa akin ay hindi ang bilang ng tao. Ito ay ang tanawin sa pintuan ng pagpasok. Ang mga opisyal ng paliparan, ang medical team na halos hindi nagpahinga, at ang mga volunteer na naka-reflective vest ay nakahanay ng tahimik na parang isang pamilya na naghahatid ng kamag-anak na maglalakbay ng malayo. Kumaway sila sa amin ng simple, walang malalaking salita, tanging mga ngiti na nagsasabing, "Mabutit buhay pa kayo." Lumapit ako, yumuko sa paraan na natutunan ko kagabi, at isang pangungusap lang ang nasabi ko. "Salamat po talaga,
Salamat mula sa puso. Tumawa ng mahina ang isang volunteer. Maganda po ang inyong paglalakbay. Sa susunod, bumalik kayo sa Pilipinas dahil sa mas magandang dahilan, ha? Ang salitang sa susunod ay nagpainit sa aking puso ng kakaiba, na parang naniniwala siya na mayroon pang kinabukasan para sa amin. Bago ako sumakay sa eroplano, kinuha ng kapitan ang isang maliit na sobre at ipinakita sa akin. Sulat kamay ito sa Ingles. Maikli. Mula sa air traffic controller noong gabing iyon. Sinulat niya na natakot din siya at ito ang unang beses na nag-guide siya ng ganoon sa labas ng training room. Nanginginig ang kanyang kamay nang binibilang niya ang mga segundo, ngunit ginawa niya ito dahil naniniwala siya na kailangan unahin ang buhay ng tao. Binasa ko ito at tumahimik ng matagal dahil naunawaan ko lang na ang katapangan ay hindi kawalan ng takot, kundi ang hindi pagpapahintulot sa takot na mag-iwan sa sinuman sa likuran. At iyon ang itinuro sa amin ng Pilipinas, sa buong sistema at sa puso ng mga ordinaryong tao.